mga ka-agri, welcome back to my channel. Karating ko lang galing sa farm, tapos diretso na ako sa aking mga alagang lettuce kasi kailangan monitor at saka wala siyang ilaw. Hindi siya inilawan ng aking mga anak, kaya kailangan ko ilawan kasi meron ditong naninirang daga pagka walang ilaw. So ito po yung aking mga bagong punla. Konti lang siya kasi wala po, nagkaroon po ng problema yung aking order ng buto. Mali po yung pinadala, kaya naloko ako ng seller. So yung seller na po yun, report ko na dapat, kaso lang hinayaan ko na kasi wala namang mabuting ano yun. Alam na ng Diyos ko anong gagawin sa kanya. So ngayon napilitan akong magtiyaga muna sa mga ordinaryong lettuce katulad nito. Ito po ang bigay ng Ateneo. So tinatry ko siya sa lupa, very good naman. Tapos meron naman tayong sa hydroponic, pakita ko sa inyo, super lago nila. So for the meantime, wala pa yung aking order na lalik. May lalik ako kasi walang out of stock ang Ulmiti. Ito po yung Ulmiti, napakalutong po ng mga dahon niya, kaya best seller po siya. Kaya lang out of stock ngayon, kaya mapilitan tayo. Tulad nito, nag-alaga ako ng mga pulang lettuce. Ito na po yung bigay po ng Ateneo, red lettuce po to, product po ng Green Garden. So kahit ordinaryo siya, ordinary na lettuce, super nalalago dahil sa organic fertilizer na akin na pong nasubukan gamitin, at nakapag-harvest na po ako dyan. Super dami na po na harvest. Thank you very much sa aking mga customer na si Sir Erwin at sa kay Ma'am Clarice sa Pablo's restaurant po sa San Vicente. Napakalakas po ng kanilang sangyup. So halos araw-araw siya mo-order dito. So nasabi ko na po ng aking lettuce ay paubos na, kaya siguro kung papayag sila, ito na po yung aking ibibigay, yung ordinaryong lettuce po. So ganun po talaga kasi maliit po yung aking space. Meron po kaming mga sustainable plan po, para business plan po ito, para aming i-present po sa SM Angono sa katapusan, para po sa aming graduation. So ang graduation mo namin, meron kaming project na gagawa ng sustainable business plan. So ito po yung napili ko, ang lettuce po namin, kasi ito po subok na, at kung papalarin po, marami pong investors na manonood sa amin, at sana ma-budgetan nila yung aming propose greenhouse sa Darangan. 100 square meter po yun, fully automatic po lahat. So bali ako na lang po ang consultant na lang po ako doon, mag-manage at magturo, kasi meron po akong planong gagawing lettuce sa rooftop ko, then sa farm. Napakalawak po na aking farm ngayon. So ganun po talaga. Kung hindi po kaya na gumawa, at meron naman pong pera, kung may sakali, ay tayo po ay magkaroon ng expansion at magpaparami ng lettuce. So sa pamagitan ng aking kaalaman sa pag-alaga ng lettuce, ako po ay magtuturo sa aking mga magiging empleyado doon. So kung hindi naman po, meron naman akong pwede naman magturo din. Siyempre pinaghirapan ko ito, pasensya na, hingi na po ako ng bayad sa mga magpaturo sa akin, kasi hindi po biro ang pinagdaanan ko dito. Lahat ako nag-umpisa, lahat inaral ko, trial and error, sakit sa ulo, pati yung pag-set up ng NFT system sa mga timer, ganun. Napakahirap po. At saka yung pag-adjust po ng mga solution, nag-ship ako ng organic fertilizer po. So ngayon, subok na organic fertilizer, ay ibigay ko na po sa inyo yung kaunting kaalaman, para naman sa hindi ako nagdadamot. So ito po yung aking mga bagong transplant na
lettuce po. Napansin ko, napakabilis nila lumaki. Araw-araw napakabilis. So tama po yung aking bagong pag-aaral na ang styrobox, tuna box, ito po tinatawag na Kratky method, yung pag-aalaga po ng lettuce sa styrobox. So inaral ko po siya kasi sa base sa observation ko ay matagal maglabas ng ugat pagkapuno ng kokopit. Ito po yung kokopit. So ito po, ay di ko po mahawakan ng kokopit, basa, nakababad pa po siya. So ibang araw naman po ako magturo doon sa pagbabad. So dahil po dito sa sobrang bilis ng paglaki at sa bago kong technique, ito po ay subok po talaga dahil observation ko po ito, matagal po lumabas ng ugat pag puno ang bunot. So ngayon ang nangyari, ang bunot nga is konti na lang po ang nilagay ko. So wala pa po sa kalahati ang bunot, pero mas mainam po siya kasi lumabas agad yung ugat. So napakabilis po lumaki ng lettuce pag nakalabas na po yung ugat at tumama na po siya doon sa tubig. May tubig po yung loob. So yun po ang maibahagi ko sa gabing ito kahit galing ako sa farm, na ang pag-alaga na lettuce po ay ganun po. Kailangan sa Kratky method, nakalabas agad yung ugat. Tapos ito naman po yung NFT system ko. Sa ngayon wala po siyang laman kasi na-harvest po. Yan. Hindi ko po mapakita lahat yan kasi madilim. At saka alam niyo na rin yan. Kung gusto niyo matuto, pwede naman kayong magpaturo sa akin. So thank you sa lahat at thank you sa mga nanonood. Konti lang ang share ko kasi magpahinga na muna ako kasi bago galing ako sa farm. So sa ngayon po, ang aking mga lettuce na pula is hindi po siya patok sa mga sangyup. So ini-introduce ko siya sa mga sangyup owner, pero hindi po sanay ang mga customer na kumain ng lettuce na pula. Pero sa kaalaman po, para sa kaalaman ng lahat, ang lettuce na pula po ay napakadami po ng vitamins kumpara sa lettuce na green. So yung mga gusto pong malaman kung gaano po kaganda ang lettuce na pula, pwede po kayong mag-visit sa YouTube channel. Sa yung mga YouTube, may mga nag-upload po dyan kung paano po ano po ang benepisyo ng lettuce na pula. So dyan po sa likod, ayan, marami po akong lettuce na pula dyan. So yan ay harvest na po. Kung gusto nyo pong bumili dyan, pwede po kayo mag-message sa akin kasi harvest na po talaga yan. So yan po ay mas mahal po sa green. So bakit kaya hindi nila gusto? At yan naman ay makikita nyo yun sa mga sikat na kainan, restaurant, sa mga hotel. Yan po ay hindi po ordinaryong lettuce. So sana yung mga gustong tumikim dyan, pwede naman po kayong bumili sa akin dito, sa aking mag-message lang kayo. Thank you, bye bye sa inyong pagpanood. Thank you very much.